Nag-aaway ba kayo ng misis mo? Dahil lagi kang bumibili ng pyesa. Hindi ka ba makakatulog dahil kakaisip ng pyesa na ilalagay mo sa bisikleta mo? Nauubos ba palagi ang sweldo mo dahil sa kakaisip ng pyesa na bibilin mo, hindi ka pa masumusweldo? Yan ang karaniwang problema ng mga siklista na nag-iisip para sa kanilang upgrade sa kanilang bisikleta. Hindi natin alam na tayo ay may sakit na. Ano nga ba ang sakit na yon? Eto. Ngayon, sa episode na to mga master, tuturuan ko kayo kung paano nga ba maiwasan ang sakit na to. Dahil sa sakit na to mga master, napakaraming nag-aaway na partner o napakarami ding mga siklista na naghihirap. Actually, naghihirap. Napakarami rin mga siklista ang nahihirapan sa kanilang budget pagdating sa pag-upgrade ng kanilang bisikleta. Bigyan ko kayo ng ilang tips para kahit papano may guide kayo para hindi nyo maranasan ang lahat ng ito. Dahil napakahirap kapag ka nagkaroon ka ng sakit na to, hindi mo maiiwasan yan. At napakahirap pigilan yan. Alright? Kung gusto mo ng ganitong topic, Master, standby ka lang. Ako po si Papa Jack at narito ka sa Bike Talk with Papa Jack. Karaniwan ng sakit ng mga siklista, mga master, ay kung lalo na kung baguhan ka pa, ay yung pagkakaroon ng tinatawag na upgradeitis. Yun yung tipong kahit gabi na, kahit madaling araw na, nakahiga ka sa nagsiselfone ka pa rin, naghahanap ka pa rin ng pyesa, mapa second hand man o mapa brand new. Okay, karaniwan mga makikita natin mga pyesa nasa aftermarket na mura ay nasa Shopee, nasa Lazada o nasa iba pang mga platforms na nagbebenta ng bisikleta. At maraming mga aftermarket ngayon sa Facebook na nagbebenta ng mga kailangan nating pyesa. At yun ang karaniwang easy way para tayo ay makabili ng pyesa na kailangan natin. At makaka-search tayo ng mga pyesa na gusto nating ipang-upgrade sa ating bisikleta. Pero ang tanong is, paano nga ba natin maiiwasan yung sakit na upgradeitis? Hindi natin maiiwasan. Hindi natin maiiwasan. Hindi natin maiiwasan. Pero kaya nating planuhin kung paano tayo hindi magkakaroon ng sakit na upgradeitis. Okay, bibigyan ko kayo ng ilang tips para dito mga master ha. Bibigyan ko kayo ng mga 7 tips para kahit paano hindi kayo maligaw. Right? Pero bago natin gawin yan, shoutout muna sa ating mga sponsors. Maraming salamat Pops Bike Shop, maraming salamat CS168PH, salamat sa mga kaibigan natin na mga bike shop. At salamat sarap mag-bike shop kala Master Ian. Available nga pala doon ang Papa Jack Degreaser, Papa Jack Bike Shampoo at Stingray Therapeutic Spray. Maraming salamat. Available na rin soon sa Pops Bike Shop. Okay, CS168PH available dyan. Maraming salamat din sa Rock and Roll para sa ating ginagamit na rock. Okay, huwag natin patagalin. Simulan na natin to. Okay, unang-una, ang pag-upgrade ay tama naman. Pero may mga bagay kasi na hindi mo naman kailangan i-upgrade agad. Lalo na kung baguhan ka pa lang o bago pa lang yung bisikleta mo. Pag bago pa lang yung bisikleta mo at nag-upgrade ka kagad, ang tatawag doon, bago pa lang yung bisikleta, tapos bago yung bike mo, tapos i-upgrade mo kagad, ang tawag doon luho. Okay? Number 1 is, alamin mo kung ano yung kailangan mo. Kasi magkaiba yung kailangan sa needs. Needs at wants. Yung wants, yun yung gusto mo lang. Bawa, gusto mo lang palitan yung gulong mo ng mas maganda. Yun yung wants. Yung needs, ano nga ba yung kailangan mo? Kailangan mo, halimbawa, pudpud na yung goma mo. Kailangan mo ng palitan. Yun ang needs. Alamin mo kung alin doon yung pyesa na needs mo o wants mo lang. Para kung sakasakali, hindi ka maubusan ng pera or ma-short kapag ka ikaw ay mag-upgrade ng iba pang bisikleta, ng iba pang pyesa. Madali naman madedetermine kung ang kailangan mo ay, kung yung pyesa mo ay kailangan mo ng palitan. Okay, kapag ka nasira, matik, kailangan palitan.
Kapag ka okay naman at gusto mo lang palitan, gusto mo lang mag-upgrade, luho na ang tawag dyan. So hindi mo siya i-consider na hindi kasi kailangan sa bisikleta to. Hindi mo siya mailalaban na ganun sa girlfriend mo or sa asawa mo. Para mas maganda, para walang away, or para hindi ka ma-short, alamin mo muna kung yung papalitan mo needs o wants mo lang. Alright? At sumunod, mga master, karaniwan kapag may sakit tayong upgraditis, common na sa atin yung tinatawag na away ng partner, away ng girlfriend, away ng asawa. Kasi kung mapapansin nyo, marami naman nagpo-post sa Facebook na mga videos pagdating sa bumili na naman ng pyesa yung asawa, bumili na naman ng kung ano-ano yung asawa, bumili ng bisikleta, bumili ng ganito, bumili ng ganyan. Yung mga ganyan, mga master, common na yun ang nangyayari. Okay? Pero paano ba natin maiiwasan yun? Simple lang naman yun, master, kung sakasakali. Alamin nyo lang kung ano yung budget para doon. Alamin nyo, maglaan kayo ng budget para doon. Iwasan nyo na kahit papano. Yung pambabayad nyo sa bills, pambabayad nyo sa tuition, pambabayad nyo sa bahay, pambabayad nyo sa pagkain, hindi magagalaw kapag kayo ay bibili ng pyesa ng bisikleta nyo. Dahil yun ang karaniwan pagsisimulan ng away ng asawa nyo or ng girlfriend nyo. Sa girlfriend nyo naman, kung sakasakali may girlfriend lang kayo, girlfriend pa lang kayo, hindi pa naman kayo kasal, para maiwasan yung ganon, may kita point na bago kayo gumastos, meron muna kayong, kumbaga, pa-push ng konti kay jowa, diba? Date nyo muna siya, tapos tsaka kayo magsabi na bibili kayo ng ganito. Basta i-treat nyo muna siya. I-treat nyo muna siya para walang usapan kung sakasakali man na bibili ka ng pyesa ng iyong bisikleta. Same thing sa iyong asawa. Bilhin nyo muna yung asawa nyo, magpalakas muna kayo ng konti, bigyan nyo muna siya ng konting, alam nyo yun, mahal, binilang kita ng pandikokong masarap, di ba? Ensamadang masarap. Yung mga simpleng bagay na ganyan. Tapos, kapag kabayad na yung utang nyo, kapag wala na kayong babayaran na bills o wala kayong babayaran na kahit na ano, tsaka kayo bumili para walang away. At ang sumunod, make sure na kapag bumili kayo ng pyesa, bukod yung panggastos nyo, bukod yung sa ipon nyo. Kasi mangyayari, pagka bumili kayo ng pyesa, mula dun sa ipon nyo, iisipin nyo, pera yon, liquid nyo na talaga yon. No, kailangan meron kayong emergency fund para dun sa sarili nyo, sa pamilya nyo, or sa sarili mo mismo, or sa girlfriend mo, o sa asawa mo, o sa pamilya mo, sa mga anak mo. Hindi pwede yung ipon mo pambibili mo para makapag-upgrade ka or para makabili ka ng pyesa mo. Hindi pwede yung ganon. So dapat may allotted ka na pera para sa pambili mo ng pyesa na yun. Hindi pwedeng kukunin mo lahat ng pambibili mo ng pyesa mo sa ipon mo. Automatic masasagad ganon. Automatic mawawalan ka ng pera at magkakaroon ka na ng sakit sa ulo. At sumunod natin, kung tayo ay mag-upgrade lang para lang iyabang, halimbawa tayo ay nakasora lang, halimbawa sa road bike natin tayo nakasora lang tayo, tapos yung mga kasama natin naka Ultegra, naka Jura Ace, kung bibilin natin yun para lang makasabay sa luho nila, para lang makasabay sa kakayahan nila, may kanya-kanya tayong kakayahan. Kung ano yung meron tayo, makontento tayo. Kung meron tayong extra pambili, tsaka tayo bumili. Huwag tayong tumungtong sa level na hindi naman natin kayang pangatawanan o hindi naman natin kayang gawin at pinipilit lang natin gawin dahil sa mga nakakasama natin na siklista rin. Okay? So, para hindi ka maubos, para hindi ka masagad, yung yabang mo, isang tabi mo muna. Kapag ka nakaluwag-luwag ka na, tsaka ka na bumili ng pyesa na kailangan mo o ng pyesa na gusto mo. Ganun lang kasimple yan, master. At ang sumunod natin, syempre, kung tayo ay may plan, syempre, hindi naman may iwasan na tayo ay mag-upgrade, diba? Hindi na may iwasan na mag-upgrade tayo ng bisikleta natin, kahit naman ako, ganyan din ako. Pero, na-contain ko na yung, na-contain ko na yung sakit na yan. Kasi kahit pa paano alam ko na siya i-handle. Kung tayo talagang hindi mo may iwasan na gustong-gusto mo talaga, pag-ipunan mo.
pag-ipunan mo yung pang-i-upgrade mo. Okay? Pero make sure na kapag pinag-ipunan mo yan, ipaalam mo sa misis mo, ipaalam mo sa jowa mo. Okay? Mahal, nga pala, sample mahal, nga pala, nagtatabi ako ng 100 kada para pagka may pambili ako ng pyesa. Kada extra kita ko, extra sweldo ko, nagtatabi ako ng 100, 200 o 300 o 500 para sa sweldo ko kasi may bibili na akong pyesa. Para pagka okay na, kumpleto na yung pera, bibili na ako, ha? Ganun lang kasimple. Para walang away. At least aware siya na nag-iipon ka para doon. Hindi siya mabibigla na biglang-bigla meron ka ng hawak na kagad na pera at meron ka ng hawak na pyesa para lang doon. O sabihin sa'yo ng asawa mo, wala ka naman makain, yung pambayad ng anong ganyan. Yung tuition na anak mo, yung kuryente natin, yung tubig natin, wala tayong pambayad na sakit sa tenga, di ba? So, para maiwasan yon, master, gawin mo yung sinasabi ko. Pag-ipunan mo, bigyan mo laanan mo ng budget para hindi kayo mag-away ng jowa o ng partner mo. At sumunod, kung talagang meron ka ng sakit na upgradeitis, master, kung talagang malala na yung sakit mo kasi minsan medyo nanginginig-ginig na yan. Kung talagang hindi mo na maiwasan, gumawa ka ng extra income. Extra income means kung ang sinisweldo mo sapat lang para sa pamilya mo, sapat lang para sa inyo ng girlfriend mo or ng live-in partner mo or kung ano man, sapat lang para sa sarili mo, gumawa ka ng extra income. Bawa, magbebenta ka ng magbabuy and sell ka ng bike, magbabuy and sell ka ng pyesa. So, yung pagbebentahan nun, yung kikitain nun, yun ang ipunin mo para sa pang-upgrade mo. O kaya, nakakita ka ng mga maraming extra kalakal sa bahay nyo, mga plastic. Ipunin mo yun. Ipunin mo, tapos benta mo. Tapos, may mga nakita kang sirang appliances, kunin mo yun. Tapos, benta mo yung mga sirang appliances, kunin mo yung ganito, yung ganyan. Kahit pa paano, hindi mo nahuhugutin sa sarili mong pera yung pang-upgrade mo. Okay? So, extra income o kaya gawa ka na mas marami pang pagkakakitaan para yung pang-upgrade mo, libre na. At ang pinakahuli, syempre, bago nating yung pinakahuli, maraming salamat nga pala sa nag-request ng video na to. Ito, na natin. Maraming salamat sa iyo, master. Maraming salamat din sa mga bago nating subscriber. Maraming salamat sa ating mga bagong followers sa TikTok tsaka sa ating Facebook page. Okay, at ang pinakahuli natin, syempre, pumili tayo ng pyesa na naaayon sa ating budget. Isa sa mga sakit ng upgradeitis yan. Kapag tayo ay nagkakasakit ng upgradeitis, nagiging aggressive tayo sa pagbili. Nagiging aggressive tayo kahit magkano na yung pyesa, magkano na yung halaga niyan. Bibili natin yan, pero hindi natin nakikita na mayroon pang mas mura. Kasi gusto lang natin mabili, kaya natin binili kaagad. So, pumili tayo ng pyesa nang naaayon lang sa budget natin, nang naaayon sa kung ano yung kakayahan natin. Baka kasi pilitin natin, magkano yung alibyo, magkano yung SRAM na yan. Okay na yan, sige, pwede na yan. Kailangan ko yan. Alamin mga ganon. So, dapat alamin mo kung magkano yung budget mo para doon. Hindi pwede na babanat ka lang ng babanat para lang mabili mo kagad yung pyesa. Maging wise tayo sa pera, mga master. Hindi dapat bili ng bili, hindi dapat tira na lang ng tira kasi napakahirap kitain yan. Kaya magagalit, mag-aaway kayo ng misis nyo at ng inyong girlfriend. So ayun lang, maraming salamat mga master. Sana may natutunan kayo sa ating episode na ito. At hanggang dito lang muna po tayo. Kung di ka pa nakaka-follow nga pala, follow ka muna sa ating Facebook page at pati sa ating TikTok channel. Okay, maraming salamat. Ako po si Papa Jack. Palagi tandaan, mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Humingi sa Diyos ng gabay sa ating paglalakbay. Ciao.